Gandang araw po, ako po si CRP, ni Jim D po. So, meron naman po tayo mga set of proof of completion. Dito na tayo uli na proof of completion kasi kung makikita nyo, punong-puno ngayon yung ano natin eh. Yung kung saan tayo nag-assemble at nag-video minsan. So, dito tayo sa labas, nag-proof of completion. Pero, itong mga gamit na to is para kay Doc Jocelyn Villamor ng Maasin Leyte, tsaka kay Sir Ron Palapar ng Kalumpit, Bulacan. So, ito kay Doc Jocelyn, baka familiar kayo dito, nakapag-deliver na tayo sa kanya mga 1 year or 2 years ago sa Leyte. Pero magandang pag-usapan kasi yun, na di nyo napapansin na almost linggo-linggo, meron tayong proof of completion ng mga uh, equipment na dinagdag ng mga kliyente natin. Di ba? Kung mapapansin nyo na ganun yung sitwasyon, ibig sabihin kasi nun, something is good na nangyayari doon sa kanilang gym business. Kasi, bakit sila magdadagdag ng gym equipment kung hindi sila kumikita doon sa kanilang gym business? So, it only shows na hindi sila nagkamali sa pagpasok sa gym business. Kasi, sabi ko nga, isipin mo, si Doc Jocelyn, kung di ako nagkakamali, may-ari sila ng isang ospital. Correct me if I'm wrong, Doc, kung mali ako, no? Pero imagine nyo, si Doc Jocelyn may sarili ng ospital, doktor din, practicing na doktor, tapos nagtayo pa ng gym business. Kasi, itong gym business kasi, ito yung sinasabi ko na pwede mong isabay sa iba pang mga sources of income mo. Kagaya sabi ko, isa-isa nyo yung mga pinakamayayaman sa buong mundo, pinakamayaman sa Pilipinas. Wala kayong makikita na milyonaryo o bilyonaryo na iisa ang source of income. Kagaya nila Henry C. Di ba? Na namayapang Henry C. Hindi naman SM lang ang business niyan. So may BDO yan, SMDC yan. Ganon din yung ibang mga mayayamang mga pamilya. Hindi lang iisa kasi yun yung sikreto. Kasi bawat isang negosyo, may limitasyon kasi ano, hanggang dito lang yung kayang kitain yan. Tsaka, ang pinakamaganda kasi dyan, pagka meron kang multiple sources of income, na ikakalat-kalat mo yung pinagkakakitaan mo kasi mahirap din yung inilalagay mo sa isang basket lahat ng itlog kasi pag nahulog yun, lahat basag. So ito, ano man mangyari, meron silang pagkakakitaan. Let's say, kunyari, humina yung sa ospital, meron silang gym, and vice versa. So yun yung kagandahan. Kaya ako naniniwala talaga ako na ang road para sa pagiging milyonaryo mo at financially stable, kailangan marami kang sources of income. So, kagaya ko, meron ako fabrication at saka gym. Pero, pwede naman na gym lang ang business ko, pero marami akong gym. Di ba? Pwede maging source pa rin siya ng multiple source of income. Pwede rin siya maging source of income. So, yun yung kagandahan. No? So, hindi ka nalilimitahan sa isang negosyo lang or isang trabaho lang or katulad kay Doc, may sarili siyang negosyo. Pero hindi lang kasi negosyo yung pwede mo isabay. Nalimutan ko yung nag-comment sa YouTube sa akin. Avid siya na nanonood ng mga videos natin. So natatakot siya kasi magtatayo siya sa Quezon City. Sa Quezon City, doon sa lugar nila, pito na existing na gym. Tapos natanong niya ako kung competitive pa rin. Sabi ko nga, kung nakapagtayo nga yung 7 gym na yon ang nakasurvive, ibig sabihin may demand. Kasi sabi ko, mahirapan talagang i-saturate yung yung market ng gym. Talagang napakadami tao talaga ang papasok at tatangkilik sa isang gym kasi necessity, lalo na after pandemic, necessity na siya. Hindi na siya luho or pampaganda lang. So, tapos, ay sabi ko nga sa kanya, meron siya work from home. Nalimutan ko na sir yung pangalan, no? Work from home. Sabi niya,
pwede ko isabay yung yung gym kasi napanood ko yung video ko daw napanood niya na pwede nga pagsabay-sabay yung negosyo tsaka yung trabaho. So ngayon, dahil hindi na makakain ng malaking oras tong gym niya, kaya niyang isabay yung trabaho niya. So, kikita na siya sa trabaho niya, kikita pa siya sa negosyo niya. So, ganito yun. Pwedeng doon nagsimula kasi ako ganoon ako nagsimula eh. So, pwedeng nasweldo ka, tapos may negosyo ka. Eventually, napapagyaman mo yung negosyo mo, magtatayo ka na naman ng panibagong negosyo, hindi ka na nagtatrabaho. Kasi mas malaki kikitain mo pag nagnegosyo ka. So anyway, i-proof of completion ko kay Ma'am Jocelyn ito, dagdag lang to do sa package na kinuha na niya earlier. So meron siyang order na dumbbells na 5, 10, 15, 20 at 60 pounds. Dito yan. Tapos ito, ngayon nyo lang ata makikita, meron tayong dati na tayo nakakapag-deliver pero bihira ko na proof of completion eh. So meron siyang 5 to 50 na easy curl, 5 to 50 na short bar. Plus meron ding utility stool. Tapos Keseron, palapar, hindi ko na itanong ko to kay Keseron kung sa existing gym na niya na gagamitin to eh. So itong Keseron is single-sided cable machine. Tapos ito, adjustable yung pulley. So pwedeng itaas, pwedeng ibaba. Tapos meron ditong lat pull down attachment. So pwede kang mag-lat pull down dito, lalagay mo lang sa pinakataas to. Tapos itong attachment, lalagay mo sa baba para makapag-lat pull. Pwede ka rin mag-rowing. So ito, ang daming magagawa talaga na exercise ito. Kung sa bahay man gagamitin ito o sa commercial gym, panalo to kasi mini gym na to eh. Napakarami na ng magagawa. Yan. Tapos ito yung mga sample namin ng ng mga dumbbells at plato. So pag minsan hindi natin napapakita sa mga videos natin yung yung mga delivers natin ng mga plato, barbell, tsaka mga plates. So ito po yun. So ito, katulad to, magkalayo yung deliver natin. Isang Maasin Leyte, tsaka isang Kalumpit Bulacan. So ibig sabihin din hon, maraming tumatangkilik sa Gym Depot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So mga nagtatanong dyan kung nagde-deliver tayo, yes, nagde-deliver po tayo. Nakapag-deliver tayo sa dulo ng Luzon, sa may Santa Fe, Santa Ana, Cagayan, nakapag-deliver na tayo sa dulo ng Mindanao, sa Holo, sa Sulu, nakapag-deliver na rin tayo dyan. So kalat na po ang gamit ng Gym Depot at yun ang patunay na tayo ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.